Ayan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. At welcome po kayo sa gawain po ng Panginoong Sus dito po sa Bible Study sa Rema Pills. At patuloy po akong nagpapasalamat sa mga taong sumusubaybay sa Bible Study po natin tuwing hapon. At I pray po na sa oras po na ito ay nakatune in po ang bawat isa. So, bago po tayo magpatuloy sa gawain po ng Panginoong Sus or sa pag-aaral ng salita ng Diyos, inanyayahan ko po kayo na yumuko at samahan akong manalangin. Kaya pray po tayo. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, Lord, na mapag-aralan ang salita mo. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa oras na ito, Diyos. Bukas na isip, bukas na puso ang ipagkaloob mo sa bawat isang makikinig at sa makikinig pa, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan po, welcome po muli sa bawat isa at magandang hapon po sa inyong lahat. Kahapon po ay nag-start po tayo sa panibagong topic po natin na tinuro po sa atin ni Pastora Almira. Nang topic po natin ay yung mga takot sa ministry. Kaya nabanggit po ni Pastora Almira kahapon na yung mga duwag sa ministry ay pauuwiin ng Diyos. Ang hirap po na ang Diyos ang nagpauwi sa atin sa ministry, hindi si Satanas. Amen po. At isa pa po sa hindi kailangan ng Diyos ng duwag. Kailangan niya yung mga matatapang na sundalo ng Panginoong Sus. Sa ministry po natin, sa paglilingkod po natin, marami tayong mararamdaman, kakabahan tayo o anuman, pero hindi kailangan na maging maduwag tayo, kailangan na maging matapang po tayo. Yung tinuro po niya kahapon ay yung number 1, papauwiin ka ng Diyos sa ministry. Ngayon, itutuloy po natin yung pag-aaralan po natin. Sa number 2 na po tayo, sa mga takot sa ministry. Ito po yung number 2. Hindi mo magagawa ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa Matthew chapter 8 verse 26. Basahin po natin. Ang sabi po niya, siguro po familiar na kwento na po kayo dito. Ito po yung time na pinatigil ni Jesus yung malalakas na hangin at alon. Basahin ko po sa verse 26 ang sabi niya, sumagot si Jesus, bakit kayo natatakot? Kay liit ng pananampalataya nyo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang mga alon at biglang kumalma ang dagat. Tuloy ko po sa verse 27, ang sabi po niya, namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, anong klaseng taong ito kahit ang hangin at ang dagat ay napapasunod niya. Yung mga alagad ng Panginoong Sus, everyday niyang kasama yan sa paghayo, sa pagpapagaling, kahit saan man pumunta si Jesus, kasama niya yung mga alagad niya. Pero ito yung time na yung nasa kalagitnaan po sila ng dagat nung naglalakbay sila, siguro pupunta sa isang ministry or sa isang lugar para mag-ministry. Ngayon, habang nasa kalagitnaan sila ay may bagyo, malakas na alon. Tingnan nyo po, nung binabayo na yung bangka nila ng malalaking alon at hangin, yung mga alagad ay natakot. Nagkaroon sila ng takot sa buhay. Pero si Jesus po ay natutulog. Ngayon, tignan nyo po, natural lang maramdaman yung takot. Yung mga alagad ngayon natakot kasi baka mawala sila sa time na sila ay nandun sa kalagitnaan ng dagat. Ngayon, tao lang kaya nakaramdam sila ng takot. Tayo rin po, minsan mararamdaman din natin yung takot. Minsan makikita natin yung malaking problema doon sa ministry. Anong mararamdaman mo? Di ba minsan makakaramdam tayo ng kaba. Ngayon, kung tayo yung nasa sitwasyon ng mga alagad, kung tayo yung nasa kalalagayan nila, anong mararamdaman natin? Siguro kahit ang dami nating alam na salita ng Diyos, minsan siguro mawawala. Minsan may mga Kristiyanong ganyan, pag dumaan sa malalaking problema,
yung mga salita ng Diyos na napakinggan nila, minsan hindi na i-apply. Ang nangingibabaw na lang yung takot. Ngayon ulitin ko po, paano pag andun tayo sa sitwasyon na tayo yung nasa kalalagayan ng mga alagad? Anong mararamdaman natin? Sigurado mararamdaman natin yung kaba, mararamdaman natin yung takot, at halo-halong negative yung mararamdaman natin yung time na yan siguro. Ngayon, tignan niyo po, sa ministry, kailangan andun yung tapang. Ulitin ko po, mararamdaman natin yung takot sa paglilingkod sa Diyos, pero hindi pwedeng hindi tayo magpapatuloy, kundi dapat yung susunod pa rin tayo. Hindi pwedeng hindi tayo hihinto. Kailangan magpapatuloy tayo sa buhay Kristiyano po natin. Sabi niya po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hindi kaduwagan yung binigay sa atin ng Panginoong Sus. Kasi alam nyo, yung duwag ay mukha ni Satanas yan. Kaya pag naduduwag tayo sa ministry, pag naduduwag tayo sa paglilingkod sa Panginoong Sus, hindi sa Panginoong Sus yan, kundi sa kaaway po yan. Amen po. Kaya kailangan natin maging matapang. Huwag tayong naduduwag sa paglilingkod sa Panginoong Sus. Kasama naman po natin ang Panginoong Sus. Meron po akong tanong po sa inyo. Nung sinabi ng pastor mo na ikaw ay hahawak ng simbahan, anong mararamdaman mo? Or kung sasabihin ng pastor mo, ikaw magpapakanta, ikaw magsa-Sunday school, anong mararamdaman mo? Siguro makakaramdam ng kaba or iisipin, kaya ko kaya to? Minsan kilala natin yung sarili natin kung hanggang saan yung limitasyon ng kakayahan natin eh. Pero pag tinawag tayo ng Panginoong Sus, hindi naman nakatingin siya doon sa kakayahan, kundi nakatingin siya doon sa puso natin kung paano tayo sumunod. Ulitin ko po, anong mararamdaman mo pag sinabi ng pastor mo na hahawak ng simbahan? Alam niyo, yung iba matutulala, yung iba magrereklamo. Pag sinabi sa'yo ng pastor mo na ikaw magpapakanta, yung iba magrereklamo, sasabihin siya na lang. Hindi ko kaya yan, mga ganyan yung sasabihin. Pero alam niyo po, napaka-importante pa rin yung sumunod. Hindi mo makikita yung kakayahan mo kung hindi ka susunod. Hindi mo makikita yung galing mo sa paglilingkod sa Lord kung puros reklamo. Sumunod muna bago magreklamo. Kung susunod tayo, makikita natin kung hanggang saan yung kakayahan natin sa paglilingkod sa Panginoong Sus. Naalala ko po nung nandito po ako sa La Union, nung pastor ko po si kuya ko. Sabi niya po sa akin, magpakanta ka, sabi niya sa akin. Siyempre, mahirap suwayin ang leader. Kahit minsan alam mo sa sarili mo, maganda yung boses, mga ganyan, pero kailangan mo pa rin sumunod kasi pinagkakatiwalaan. And sinabi niya sa akin na ikaw magpapakanta. Siguro midweek po yun, gabi. Alam niyo po, sinunod ko po. Nagpakanta ako. Pero alam ko sa sarili ko, maganda yung boses ko. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin. Ngayon, nung umawit ako, nagpakanta ganyan, nakapikit. Alam niyo po, nung pagdilat ko po ganyan, nakita ko yung kuya ko, wala sa harapan, wala sa hall. Nandun pala sa labas. Nakita ko, nakangiti. Kaya nung pagtapos yung worship, nilapitan niya ako. Sabi niya, Marvin, bakit ganun yung boses mo? Parang baka, parang ganyan. Natuwa lang ako, pero merong sa pangalawang sabi niya, at least sumunod ka. Nakita mo yung kakayahan mo, nakaya mo palang tumayo. Napaka-importante na sumunod muna bago magreklamo. Ulitin ko, makikita natin yung galing natin sa paglilingkod sa Panginoong Sus kung susunod tayo. Makikita natin yung galing natin sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi tayo susuway. Amin po. Siguro ulitin ko, kakabahan tayo. Lalo ba naman sasabihin ng pastor natin hahawak ng simbahan, sino bang hindi kakabahan? Sino bang hindi mag-iisip na kayang humandil lang simbahan? Pero kung susunod ka, makikita mo kung hanggang saan yung kakayahan mo at makikita mo na kaya mo yung isang bagay. Ulitin ko po, kung hindi mo susubukan, hindi mo magagawa. Kung susuway ka, kung hindi mo susundin yung sinabi,
yung pinapagawa sa'yo ng Panginoong Sus. Kung matatakot tayo, hindi mo magagawa yung sinasabi ng Panginoong Sus sa atin. Naalala ko po yung laging sinasabi sa akin ng kuya ko, si Pastor Marlon. Ang sabi niya, huwag mong sabihin hindi mo kaya, kundi always mong sabihin kaya mo. Kasi pag sinabi natin hindi mo kaya, hindi natin talaga kaya. Pero kung sasabihin natin kaya natin, makikita natin kaya din pala natin. Alam niyo sa akin, mahina yung loob ko. Mahina yung loob ko dati, pero ngayon nung sumunod ako, nakita ko pala na kaya ko sa grace ng Lord. Matatakot nga, mangangamba, pero kaya pa rin kaya sa grace ng Lord. Naalala niyo po si David, yung tinalo niya si Goliath. Sabi ni Goliath, tinahamon niya yung mga Israelita, kung matatalo niyo ako, magpapaalipin kami, pero kung kayo matatalo ko, alipinin namin kayo. Ngayon yung mga Israelita natatakot kasi napakalaki naman O di ba minsan ganun tayo, pag alam natin yung kaaway natin maliit, kakayanin natin pero pag malaki minsan naduduwag tayo, hindi tayo lalaban Di ba po? Ngayon itong si Goliath, everyday hinahamon niya yung mga Israelita. Pero may isang tao, si David, lumapit kay Saul, sabi niya, Hari, mahal na hari, sabi niya, ako ang lalaban dyan. Alam niyo yung sagot ni Saul, sabi niya, may gatas ka pa sa labi, bata ka lang. Pero sabi niya, hindi ako ang makikipaglaban, kundi ang Diyos ang tatalo dyan. Alam niyo, sinubukan niya, lumaban siya. Binibigyan pa nga ng armas to si David, pero hindi niya tinanggap. Sabi niya, ang Diyos ang makikipaglaban at ang Diyos ang tatalo dyan sa higanting na yan. Alam niyo po, nung lumaban, nung sumunod siya, anong nangyari? Natalo niya si Goliath. Alam niyo, kung susunod lang tayo, makikita natin, matatalo natin ang kaaway. Kailangan lang nating labanan yung takot na nararamdaman natin. Huwag sabihin natin malaki yung pagdadaanan, malaki yung problema. Sabihin natin, kaya natin. Huwag nating sasabihin hindi natin kaya. Kaya natin. Pag inutos sa atin ito, may nakita sa'yo. Kailangan mo lang gawin. Kaya mo yan. Kaya natin. Kasi alam nyo, ang takot, ito yung maghahadlang para hindi mo magawa yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Yung magandang pinapagawa sa atin ng Lord, dahilan sa natatakot tayo, hindi natin nagagawa ng maayos. Sayang lang. May mga namimiss tayo pag tayo ay natatakot sa ministry, natatakot tayo sa paglilingkod. Example po si Jonas. Anong sabi ng Diyos kay Jonas? Punta ka dito sa lugar ng Nineveh. Sabihin mo yung magandang balita. Anong ginawa ni Jonas? Tumakas siya, natatakot siya kasi ayaw niya. Ayaw niya. Yung sabi ko nga po, pag aayawan mo yung inuutos sa'yo ng Panginoong Sus, hindi mo makikita, hindi mo magagawa yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Yung magandang gagawin niya doon sa ministry natin. Ayun, tumakas. Alam niyo po anong nangyari? Doon sa kasama niya sa barko, dahil lang sa kanya, naging malas. At isa pa po, kinain siya ng malaking isda. Alam mo, sa totoo sila, kung hindi mo gagawin yung pinapagawa sa'yo ng Panginoong Sus, at kung tatakasan mo, alam mo, sa totoo silang kakainin ka ng problema. Buti na lang si Jonas sumuko. Buti na lang si Jonas nag-surrender. Anong nangyari? Inuluwa siya ng isda. Kung saan siya pinapapunta, doon siya niluwa ng isda. Alam mo, sa totoo silang kailangan lang nating sumuko para magamit tayo ng Lord. Kailangan lang nating isurrender yung takot na nararamdaman natin. Alam niyo, sa totoo silang bakit tayo matatakot? Anong rason bakit tayo matatakot? Sa totoo silang walang rason para tayo matakot. Marami tayong mababasa dito sa Biblia na ini-encourage tayo ng Panginoong Sus na maging matapang. Huwag magiging duwag. Dapat yung sabi nga, yung kahinaan natin, dapat yun yung magsisilbing kalakasan natin. Back up naman natin ang Lord Ulitin ko, buti na lang sumuko si Jonas. Kung hindi siya sumuko, kakainin siya ng malaking problema. Alam mo, kung hindi ka susuko sa Panginoong Sus, mananatili ka dyan sa problema at hindi ka sasamahan ng Panginoong Sus. Pag tinawag ka sa isang ministry, siyang magbabackup sa atin at hindi ka niya hahayaang maging failure. Kasama natin si Lord. Huwag nating limitahan ang kakayahan natin. Hayaan natin magamit tayo ng Lord sa ministry.
Magkaroon naman tayo ng tiwala sa sarili na kaya mo. Huwag yung magsiselfie na hindi ko kaya yan, mahirap yan, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Magkaroon lang ng tiwala sa sarili. Minsan ang Diyos may malaki yung tiwala niya sa atin, pero tayo minsan wala tayong tiwala. Amin po. Pag tinawag ka sa isang ministry, huwag kang matatakot, kundi bibigyan ka ng Lord ng lakas para magawa mo yung pinapagawa niya sa atin. Ang Diyos ang magbibigay ng lakas para magawa mo yung ministry. Huwag ka lang matatakot. Dahilan sa takot, nalilimitahan natin yung kayang gawin ng Lord sa atin, lalong-lalo na sa ministry. Yun yung sinasabi ko, minsan dahilan sa takot, yung bang namimiss natin yung kayang gawin ng Diyos sa ministry natin, nalilimitahan natin. Hindi siya makakilos, hindi niya magawa yung gustong niyang gawin sa buhay natin kasi dahilan sa natatakot tayo. Sa pa po, mahirap gamitin ng Diyos yung taong duwag. Pakisabi sa katabi, huwag kang naduduwag. Laban lang. Hindi ka gagamitin ng Diyos kung duwag tayo. Kung duwag kang humawak ng ministry, papauwiin ka ng Lord. Minsan may mga Kristiyanong ang gusto lang taga-upo. Napakalungkot naman ng buhay Kristiyano mo kung taga-upo ka na lang. Ilabas mo naman yung kakayahan natin, kakayahan mo bilang isang Kristiyano. Huwag kang manatiling taga-upo na lang. Mayroon kang kayang gawin. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Kaya ka andyan sa ministry kasi nakitaan ka ng Lord na mapagkakatiwalaan ka. Alam mo, sa totoo silang sa kabila ng ang dami nating pagkukulang, ang dami nating mali doon sa ministry, may tiwala pa rin si Lord. Tayo lang minsan ang walang tiwala. Kaya nga baguhin natin ang sarili natin. Amin po. Ulitin ko, sa kabila ng ang dami nating pagkukulang, pagkakamali, may tiwala pa rin si Lord. Kailan ka magtitiwala? Dapat ngayon na. Ayusin natin yung sarili. Amin po. Isa pa pong verse, Revelation chapter 1, verse 8. Alam niyo po, mayroong kakahantungan yung taong duwag. Ang duwag ay mapupunta ng impyerno. Pakisabi sa katabi, magmi-ministry ka na o hindi? Ano ba ang dahilan bakit natatakot ang ministry? Sa ministry, may mga dahilan na bakit natatakot sa ministry. Ngayon, si Pastor Almira kahapon ay nagbanggit na po ng mga dahilan bakit natatakot sa ministry. Isa po, dadagdagan ko lang ng konti yung ayaw ng responsibilidad. Bakit natatakot sa ministry? Ayaw ng responsibilidad. Alam niyo, sa totoo silang, ang isang Kristiyano ay punong-puno ng responsibilidad. Pakicorrect na lang po ako kung mali yung sasabihin ko po ngayon. Huwag ka na maging Kristiyano kung ayaw mo ng responsibilidad. Amin po. Maraming pagdadaanan sa paglilingkod sa Panginoong Sus. Kung ayaw mo ng problema, mali yung pinasok mo. Kasi ang paglilingkod sa Panginoong Sus ay maraming pagdadaanan, maraming assignment, marami tayong responsibilidad. Ang dami nating iisipin. Kung ayaw mo mag-abono sa paglilingkod sa Panginoong Sus, mali ang pinasok mo. Isa pa po, takot mapahiya. Alam niyo po, okay lang mapahiya tayo dito sa mundong ito. Huwag lang tayo mapahiya sa pagdating ng time sa harapan ng Diyos. Amin po. Isa pa po, takot magkamali. Alam niyo po sa ministry, huwag kang matakot magkamali. Kasi wala pong perpektong tao. Wala pong perpekto na lingkod ng Panginoong Sus. Kung babasahin natin tong Biblia, yung mga alagad niya, nagkamali. Pero importante, pag nagkamali tayo sa ministry, huwag kang lalayo. Huwag mong iiwan yung ministry. Ang importante, pag nagkamali, humble lang, magpa-correct, at humingi ng tawad. Amin po. At isa pa po, mahina ang kumpiyansa sa sarili. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Na kaya mo yan. Kaya mo yan. At isa pa po, huwag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Sila magaling, ako hindi. Alam nyo po, gagaling tayo basta susunod tayo sa Panginoong Sus.
Dadagdagan niya yung abilidad natin sa paglilingkod sa Panginoong Sus, basta sumunod lang tayo sa Panginoong Sus. Ang importante ay merong tiwala sa iyo ang Lord. Gampanin mo lang at huwag kang matatakot. Amin po. Pakisabi sa katabi, huwag kang matatakot. Laban lang. Gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Sus. Tulitin ko po, para magawa mo ng maayos yung pinapagawa sa iyo ng Lord, huwag kang matatakot. Kasi ulitin ko, back up natin si Lord at kasama natin ang Panginoong Sus. Last verse na po, bago tayo magtapos, babasahin ko po dito sa Joshua chapter 1 verse 9. Ang sabi niya, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos, sa iyo kahit saan ka pumaroon. Amin po. Marami tayong mababasa dyan sa Biblia na pinapalakas tayo ng Panginoong Sus. Ini-encourage tayo ng Panginoong Sus na huwag matakot. Huwag naduduwag. Ulitin ko po, ang duwag pumupunta ng impyerno. Kung gusto mong pumunta ng langit, maging matapang ka lang na gawin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoong Sus. Amin po. I pray po na may nakuha po kayo at I pray po may natutunan po kayo sa oras po na ito. Manalangin po tayong lahat. Yuko po tayo, tapos mag-pray po tayo. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabila ng Lord kami nagkukulang, kami nagkakamali. At minsan, Lord, nararamdaman namin, nararanasan namin na kami ay natatakot, Lord, sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Pero still, Lord, nararamdaman namin yung encourage mo. Nararamdaman namin, Panginoon, na kami ay pinapalakas mo. Na-appreciate namin ito, O Diyos. Na-appreciate namin ito, Panginoon. Dahil, Lord, sa paglilingkod namin, kahit minsan, Lord, naduduwag kami, pero, Lord, hindi mo kami pinapabayaan. Still, Lord, sinasamahan mo kami at pinapatatag mo kami bilang isang lingkod mo, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Amen. So, ayan po at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingat po kayo lagi. Thank you po.